lies told 1,000 times become the truth. What is your reaction to this statement? Now that fake news pollutes and corrupts our society more than ever. Well, I think social media and the internet is such a blessing to all of us because it allows us to create a community online with people from all around the world. But yes, fake news is a rampant issue nowadays. And to be honest with you, I think the best way that we can combat that is to make sure that we're educating people on how to discern information. We need to be aware, we need to regulate, and make our online communities a safe space for everyone. Thank you. Magandang araw po sa inyo at welcome back dito sa ating panibagong video. Ang inyo pong napanood ay ang pambato ng Davao Province na si Katrina Johnson dito sa Binibining Pilipinas 2025 dahil siya po ang nagwagi bilang Miss International Philippines 2025 na ilalaban doon sa Japan ngayong taon. And mga kapolitika, nagtrending po siya dahil sa maganda niyang mukha at sabi ng iba ay parang munika daw itong si Katrina, na kung saan ay malaki ang tsansa natin ngayon na masusundan na yung corona ni Kylie Versosa. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue. At talagang trending, nag-viral po itong pambato ng Davao Province, si number 25 dito sa Binibining Pilipinas. Pero sa kabila po ng pag-trending ng kandidatang ito ay marami rin po ang nakapuna na bakit wala na daw sa ABS-CBN yung Binibining Pilipinas, dahil kung inyong matatandaan ay dito po nagsimula yung dito dati tinitelecast at kinukuha yung panlaban natin sa Miss Universe at yung iba pang mga pageant na organization. So unfortunately is wala na po dito yung Miss Universe. So ngayon is medyo matamlay mga kapolitika at marami ang nalulungkot dahil hindi ganoon karamdam. Mas inaabangan pa nga itong Miss Grand, itong Miss Universe Philippines. Itong Binibining Pilipinas ay talagang masasabi natin na tumamlay at wala na ganoong masyadong nagpo-follow dito, most especially na wala rin po silang live dito sa mga social media. Ang iba ay sinasabi na pahirapan daw makahanap ng live dito sa Binibining Pilipinas. Pero overall naman mga kapolitika, kita naman natin din yung stage production at yung mga effects is masasabi naman natin na mas maganda ito kung ikukumpara sa Miss Earth. So itong Binibining Pilipinas ay makita natin doon na magaganda rin yung kanilang mga representatives or yung kanilang mga candidate. Pero kapansin-pansin rin po na yung mga candidate na kung saan is napupusuan ng mga netizen at ng mga followers nila dito or yung mga supporters, ayun talaga ang nananalo. Okay, so ibig sabihin ay very predictable yung kung sino yung ipapadala doon sa Miss International, dahil ito nga yung prototype or yung klase, yung typical na nananalo dito sa Miss International. So this year, I believe na hindi po nagkamali ang Pilipinas sa ipapadala natin dito sa Miss International 2025 sa Japan. So ganito kasing tipo ng mga beauty ang hinahanap ng mga Hapon. Just unlike last year talaga na talagang nag-risk ang Pilipinas dito sa ating candidate at talagang hindi maganda yung nangyari doon sa ating pambato sa Miss International 2024. So ngayon mga kapolitika, nanalong Miss Globe po itong si Iligan, itong si Annabelle McDonnell na maging representative ng Miss Globe 2025. So yun po ang update at ang maging reaction ko dito sa pagkapanalo ni Katrina Johnson ay masasabi rin naman natin na malaki ang tsansa natin na maganda ang placement. Siguro kung papala rin ay ibibigay sa kanya yung corona, pero kung hindi naman ay we can assure na maganda ang maging placement ng Pilipinas, kasi napapansin naman natin na medyo fair rin itong Miss International at medyo matagal na rin na hindi nakapag-corona ang Pilipinas. So baka this time around is magka-crown na yung Pilipinas uli dito sa Miss International. So dito ay talagang nagtrending siya mga kapolitika at nakarating na rin po ito sa mga kapitbahay natin dito sa Indonesia, na kung saan ay kinukumpara rin nila doon sa nanalo na Miss International at mula po yun sa Indonesia, si Kevin ata po yun, and kinukumpara yung beauty ni Katrina dito kay sa kailang naging candidate dati na kinurunahan sa Miss International.
So yun po ang aking maging reaksyon at update dito sa sa Binibining Pilipinas crowning moment kagabi. At ako personally is pahirapan rin po umanap ng live. Pero sa tingin ko talaga ay may laban ang ating candidate dito sa Miss International 2025. Agree po ba kayo mga kapolitika na tama ang representative na ipapadala ng Pilipinas dito sa MI 2025 sa bansang Japan this year? Mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue.